بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pagpapatuloy ng ating pagpapaliwanag na aklat kitab at tauhid na tayo ay nasa 47 na halqa na, inshallah. Alhamdulillah, inshallah tayo ay pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na matapos ang aklat, inshallah. So sinabi ng muallif rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. So ang bab na ito na nagbigay sa atin ang muallif ng ilang aya, bali 5 aya kasi yung unang aya halos 2, na ang pinaka topic o maksud dito sa bab na ito na ang isang Muslim, ang isang tao na nagkiklaim na siya ay believer, kapag meron siyang anumang uri ng pangailangan sa kanyang buhay o katanungan o suliranin na kailangan niya ng solusyon, kailangan kunin niya ang hukom o desisyon sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung anong pinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakukunin natin ang batas para kung ano ang solusyon sa ating problema, sa ating buhay o sa ating din o sa ating dunya. Kailangan kunin natin ang batas na ito magmula sa kitab na Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang isang Muslim na naghahanap ng kasagutan sa anumang uri ng problema sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa kanyang din, ito ang palatandaan na siya talaga, kapag ito ay kinuha niya ang kasagutan magmula sa Islam, ito ay palatandaan talaga ng isang mu'min. At ito ay ano ang munasaba o kinalaman ito sa tauhid, na ang isang Muslim kailangan, kung ang kanyang tauhid ay kompleto o tama, kailangan kukunin niya lamang ang batas kung siya ay nag-submit o siya ay subtumistigo ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kailangan kukunin niya lamang ang batas sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang isinugong propeta, hindi sa sino man. Kaya kabaliktaran, kung sino naman ang kunin dito ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang tao na yan ay kiklaim na siya Muslim, yan ay kabaliktaran sa pagkiklaim na siya ay sumumpa at naniniwala sa katuruan ng Islam. So ang katayuan ng mga tao, halimbawa sabihin natin, yung dalawang Muslim o halimbawa dalawang tao na may dispute, na kailangan kunin talaga nila ang kasagutan sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa hukom o judgment ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung anong pinadala niya sa kanyang sugo. Ito ang tamang pamaraan ng isang Muslim. Huwag niya itong kukunin sa sino man. Huwag niya kukunin ang anumang uri ng batas para tugunin ang kanyang pangailangan sa kanyang buhay ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isang tumistigo o sumaksi o sumumpa sa wahdaniyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya nagkiklaim na niwala sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa risala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang isang tao na nagbibigay ng batas o ng kasagutan o tugon sa pangailangan ng kanyang mga kapatid na Muslim. Hindi rin siya maaaring kumuha ng desisyon o ng batas magmula ng maliban sa Sharia o sa magmula sa Quran at sa Sunnah. Kailangan kukunin niya ang batas kung anong batas na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi batas na ginawa lamang na tao. Kaya ito ang rito ng muallif rahimahullah, na ito ay napakalaki ng kinalaman sa tauhid.
na kung ang isang Muslim ay nagkiklaim na siya ay tunay na believer, kailangan isuko niya ang kanyang sarili sa lahat, maging sa batas na pinadala ng Allah subhanahu. Dapat ito ay obedient siya sa batas at kukunin niya ang batas para ito i-apply sa kanyang buhay. At hihilingin niya rin ang batas sa mga taong pinagkatiwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang batas. Halimbawa sa mga ulama, sa mga judge, sa mga hukom ng mga Muslim. Ngayon, kung ang tao na yan ay kabilang sa mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na magbigay ng batas, so dapat kunin niya lamang ang batas sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ang sitwasyon ng pinaka ng isang tao na kumukuha ng desisyon o batas o ng hukom na maliban sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang tao na yan pinaniwalaan niya ang batas na gawa lamang ng tao o batas ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinaniwalaan niya ito na ito ay mas mabuti kaysa sa kapag siya, kahit siya nagkiklaim na ito ay mas mainam o mas mabuti o tama kaysa sa Quran at saka sa Sunnah. At ito ay kanyang tinanggap, at ito ay kanyang minahal, at ito ay talagang gusto niyang i-apply sa kanyang buhay. At ayaw niya ang Quran at saka Sunnah, pinamumuhay ng Islam, maliwanag na ang tao na yan ay kafir. Maliwanag na. Ngayon, may mga Muslim naman na minsan nagbibigay ng desisyon, ng batas, o kaya naman naghahanap ng batas, na dahil sa kanilang tinatawag nating syahwa o desire, o syubha, sa kanilang din, at kahinaan sa kanilang din, pero pinaniniwalaan nila na ang batas sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamagandang batas. Ito ang tamang batas. Pinaniniwalaan lang Quran at Sunnah na ito ay batas ng isa para sa Muslim. Pero minsan, kinukuha nila ang para sa maliban sa pamamagitan ng kanilang paghahangad sa dunya o kaya man syubha. Hindi lang maintindihan mabuti ang paturuan. So ito ay syirkul asgar at ang tao niyan ay gumagawa ng muharram o malaking kasalanan. At ang masala na yan ay isang masala na lalong-lalo dapat kunin ng isang Muslim sa mga marurunong na Muslim o sa mga lalong-lalo sa mga kibar na mga ulama. Alam mo, may mga patawa ang Lajnah Daima na Saudi Arabia na pinamumunuan ni Samahato Sheikh Abdul Aziz bin Baz na nandiyan sa mga libro ng patawa. Kung merong anumang uri na katanungan natin, dapat kunin natin sa mga kibar al-ulama. Kung sa ating mga bansa na hindi basa ng mga Muslim, na kailangan kunin talaga natin, puntahan natin ang pinakamarunong na Muslim, at least pinakamataas ang kanyang pinag-aralan sa Islam, sa Sharia. Hindi ko sino-sino lang na mga kabataan na kailangan dito nasa sapat na gulang, mahaba experience, at talagang marunong, siya ay marunong, siya ay pinag-aralan sa Sharia. Nasa sapat na gulang. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging nang tanggapin niya ang nubuwa, unang pagtanggap niya, siya ay nasa edad na 40. Yan ay palatandaan na na-reach niya ang asyudda o sapat na gulang. Kasi ang isang taong nasa sapat na gulang, unang-una, ang kanyang desisyon matatag, ang kanyang isipan, at meron siyang experience. Lalong-lalo na, kaya makikita natin, baging ang mga pinipiling pinuno ng mga leader, ng mga karamihan, ay may sapat ng gulang. Hindi pwede ang bata pa. Kasi ang isang bata pa, minsan, ang kanyang desisyon hindi matatag, hindi siya sigurado. Maliban lamang ng taong pinagkalooban talaga ng hikmah. Bibihira, exempted ang mga ganyang uri ng tao. So sabi rito ng Muallif Rahimah, Bab Qaulillahi Ta'ala. So, ang binigay na naman niya sa ating title ng chapter ay aya ng Quran. Dalil, burhan. So, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. So, ito una. Ito ay address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, nakita mo ba o napag-alaman mo ba ilal ladina yung mga tao yas'umuna na nagkiklaim o nag-aangkin o nagsasabi na sila ay annahum amanu, na sila ay believer. O tinutukoy dito ay Muslim. At
una, dito kapag pansin natin palagi na sa Quran, hindi natin ito napapaliwanag, kapag ang aya ng Quran, bakit palagi makikita natin, minsan direkta sa believer, ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhan nas, o kaya ya ayyuhar rasul, pero kalimitan, ilaika, anta, o sa address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo sa mga batas, lalong-lalo sa tinatawag nating akida, at saka sa batas, sa hukum, ahkam, na ang bakit ito ina-address na Allah subhanahu wa ta'ala, pero ito ay address sa atin. Ibig sabihin, anumang uri ng batas na dapat ipatupad sa isang Muslim, unang-una sa lahat, ito ay para sa inyo, sa mga Muslim. Pagkatapos, hindi lamang kayo pinadala ng batas sa dapat ninyong isabuhay, pinadalan pa kayo ng kudwa. Pinadalan pa kayo ng modelo, ang inyong sugo. Na siya mismo, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpa-practice sa inyo. Pinaktis niya sa buhay, sa kanyang buhay, sa harapan ng mga sahaba, sa kanilang panahon. At ito ay naisalin sa atin, naipasa sa atin ang mga pangyayari kung paano isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam. Na sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang hakim siyang kinukuha sa anuman sa kanyang buhay, maliban sa desisyon o sa batas ng Allah Tabarak wa Ta'ala. Para sa kanya, ang hakim, ang Allah lamang. Walang iba. Walang iba siyang pagkukunan ng batas na isa sa buhay niya upang maging tama ang kanyang buhay, maliban sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sabi rito, address sa mga Muslim na nakita mo ba o narinig mo ba o napag-alaman mo ba yung mga tao na nagkiklaim o nag-aangkin o nagsasabi na sila ay believer, naniniwala, bimaun sila ilay doon sa pinadala sa iyo. Itong salita rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na katulad ito ay mga aya, katulad na nabanggit ko sa inyo, ito ay mga burhan, ito ay bayan sa ating mga Muslim na maging ang ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimaun sila ilayka, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ang ating kudwa, siya ang ating modelo sa pagsasabuhay ng Islam, ng pagsasabuhay ng batas, kung ano ang unsila pinadala sa iyo. Pinadala sa iyo. Kaya dito maliwanag kaagad na lahat ng batas dito sa dunya hindi revelation. Hindi galing sa Allah Tabarak wa Ta'ala. Ginamit dito, sila bumaba, galing sa langit, galing sa ating Rab, sa ating Creator. Hindi sinabing, binigyan kita ng batas. Ginawang kita ng batas. Sabi dito, ibinaba sa iyo ang batas. Kaya ito ay napakatatag na evidence na ang aklat o ang batas na galing sa Allah Tabarak wa Ta'ala, talagang revelation at galing sa kalik. Hindi galing sa sino man, hindi gawa ng tao. Hindi gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, ibinaba sa'yo, pinadala sa'yo, nirebuild sa'yo. Nirebuild sa'yo. Ito ay isang napakatatag na palatandaan na wala tayong ibang kukunin na batas dahil ang batas na hawak natin ay revelation. Wa maun sila ilay. At sinong pinadalhan? Talagang kiyar na tao, piling-piling tao, mapagkakatiwalaang tao, modelong tao, trustworthy na tao, tapat na tao. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maun sila min kabli, at yung mga ipinadala doon sa mga naunang mga propeta, mga unang tao. Na ibig sabihin, ang lahat ng mga propeta, meron silang batas. At ang batas na pinatutupad ng lahat ng mga sugo ng unang panahon ay batas ng Allah Tabarak wa Ta'ala, hindi batas na ginawa lamang ng tao. Pagkatapos sabi rito, ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga tao na na mga hindi na nagki-claim na sila ay believer, ano nila? Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Ito ang problema. Mga Muslim na nagki-claim, na nagsasabi na sila ay Muslim, pero ang hangarin nila, ito pa ay subhanallah, yuriduna, ang kanilang intensyon, ang kanilang hangarin, ang kanilang layunin ay yatahakamu ila tagut. Nakunin ang batas, nakunin ang desisyon, nakunin ang ruling sa isang tago. Sa tago, hindi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantalang, andyan na revelation, bumaba galing sa
kutob galing sa sama, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa taas. At ang dinatnan na tao ay talagang pinakamarunong, pinakatapat, pinaka-just na magbibigay ng batas ang sinugong propeta. Kaya lang ang mga Muslim, pinipili pa rin ang batas ng tagot. Tagot, unang-una sa lahat, ibig sabihin, ay literally, mujawa sa tulhad. Ibig sabihin, lumagpas tayo sa, ito ang batas na binigay sa atin, iba ang pinuntahan natin. Pangalawa, sumunod, lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah Tabarak wa Ta'ala ay tagot. Kaya kapag kumuha tayo ng batas sa isang nilikha lamang, tayo ay, kapag siya ay sinunod natin, so we are worshiping Him. Kasi ang obedience, ang taa, ay galing lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlong meaning ng tagot ay kanina maabud, al-muta. Ibig sabihin, sabi nga ni Ibn Qayyim, al-muta wal matbu. Maabud, al-muta wal matbu. Na ang isang tao, kapag ang kanyang pagsunod, obedience, sa order o sa kautusan, sa utos ng isang nilikha lamang, so siya ay sumasamba sa tagot o sinusunod niya ang tagot. O kaya naman siya ay blind follower. Kung anong ginagawa blind follower siya. Yun ang kanyang modelo. Yun ang kanyang modelo. Yun ang kanyang sinusunod. So ito ay tagot. Ito ay tagot. Samantalang, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, na ang Allah lamang ang ating tagapagbigay ng batas at ang propeta ang tagapag-convey at tayo ay dapat lamang magtaslim. Kaya lang, sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ibang ayat sa Quran, Surah Al-Baqarah, ayat number 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. At kung sino man hindi niya paniwalaan o i-reject niya ang tagut at paniwalaan niya lamang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng teaching na Allah, isubmit niya ang kanyang sarili sa batas sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakamit niya, nakahawak talaga siya sa matatag na sa Islam, sa la ilaha illallah. Kaya lang dito, ano sabi nga rito? Pinaniniwalaan pa nila yung tagot. Wakad umiru, at sila inutusan ay yakpuru bihi. At ang mga Muslim, na nakiklaim na sila yung Muslim o mu'min, wakad umiru ay yakpuru bihi. Kaya sabi nga kanina, wa may yakpur bitagut, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. So sa halip na sila ay maniwala, dahil inutusan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wag nilang paniwalaan, wag nilang tanggapin, i-reject nila, hindi nila kukunin ang batas na maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridu syaitan ay yadallahum dalalan baida. Dahil ang syaitan, talagang wala yung hinahangad kung di ilayo tayo sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilayo tayo sa Islam. Gawin talaga tayong, sundin natin ang kanyang landas, ang landas na mga kupar na kumukuha ng anumang unang desisyon ng hukom o ng batas na maliban sa Islam. So ang tao niya talaga, kapag hindi batas ng Islam ang kanyang kinuha, siya talaga ay napakalayo ng kanyang pagkaligaw. Siya ay ligaw na ligaw. Pakadalla dalalan bay. Wa idha qila lahum ta'alaw ila ma ansalallah. At kapag sinabi sa kanila, halina kayo, ibig sabihin ng ta'alaw dito, akbalo, tanggapin ninyo. Tanggapin, dahil ito ay revelation sa inyo. Ito ay sigurado, ito ay galing sa taas, ma'ansalala. Wa ilar rasul, inuulit dito. At sa kanyang sugo, pinadala sa sugo. Ra'aital munafikina yasudduna ankas sududa. At makikita niyo ang isang taong nagkiklaim na Muslim, pero siya pala ay munafik. Sabi nga rito na Rasbano, na siya ay kinamumuhian niya, inaayawan niya, tinatalikuran niya, nireject niya ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinusok naman niya ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang mga munapiko. Ayaw niya ang batas, iniiwasan niya. Hindi labang dito. Ang isang tao, yung sudud, na dito sa aya, ay mga tao na pinagbabawala tao. Pero ang isang tao talaga mismo sa kanyang puso, ayaw niyang tanggapin, iniiwasan niya. Siya ang mismo umiiwas sa batas. Ito ay palatandaan na nabanggit dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang tao na yan ay munapikon. Tao na yan ay munapikon.
Kaya ano ang mga pawaid natin sa aya na ito na binigay sa atin ng Muallif rahimahullah? Unang-una, wajib sa isang Muslim na kunin natin ang anumang uri ng desisyon o batas ng Islam sa kitab at sa kasasunan lamang. Walang ibang pagkukunan. Pangalawang pawaid, ang sino mang kumuha ng batas ng maliban sa Islam, maliban sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit siya ay nagkiklaim na siya ay Muslim, umuumin, palarandaan na ang tao na hindi believer. At kapag ang isang tao nakunin niya ang desisyon doon sa isang nilikha lamang, sabihin pinaniniwalaan niya yung tagot. At kahit ano pa ang tawag natin sa bagay na yan, tawagin ba natin ang iba yung batas na yan? Yan ay batas ng tagot. Sumunod na pawaid, wajib sa isang Muslim na huwag nating paniwalaan ang tagot. Huwag nating paniwalaan ang mga huwad na Diyos o yung mga gumagawa ng batas na maliban sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Baqarah. At ay paliwanag natin ito sa tafsir, yung ayat na ito number 11, na ito ay pinakikita o inaano na dinidescribe o nililinaw o pinapaliwanag sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kusino, yung mga tao munapikon. So sabi rito na mga wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabi sa kanila, huwag kayong gumawa ng pasad sa sandaigdigan. Na ang pasad, ano bang ibig sabihin ng salitang pasad? Na ang pasad, anumang uri ng bagay na gagawin natin kasalanan dito sa mundo, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, shirk, kupur, o paggamit o pagkuha ng batas ng maliban sa batas sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pasad. Kasalanan, shirk, kupur, o kukunin natin ang batas ng maliban sa batas ng Allah tabarak wa ta'ala, ito ay pasad, ito ay corruption. Hindi ito pag-aayos. Hindi ito reformation ng daigdig. Ito ay pagsira ng daigdig. Kaya sabi dito, la tufsidu fil ard. Huwag kayong gumawa huwag niyong sirain ang daigdig. Huwag niyo itong huwag niyo i-corrupt ang daigdig pagkatapos na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng maging maayos ang daigdig. Ano sabi ng mga taong munapikon? Sabi nila, qalu innama nahnu muslihun. So sila ay nagkiklaim na sila ay tagapag-reform, tagapagtama, tagapag-ayos na mga problema dito sa daigdig. Ang kalang batas na kiniklaim nila na ginagawa lang batas ay pag-aayos, pagsusolve ng problema ng tao. Kaya lang, anumang uri ng batas na hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pasad, ito ay corruption. Hindi ito islah. Hindi ito pagtatama, hindi ito pag-aayos, hindi ito reformation. Dahil ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng Bani Adam. Siya ang lumikha ng lahat. So hindi natin dapat pakialaman ang kanyang nilikha. So lahat tayo, pare-pareho tayo ng may pagkukulang. So ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumpleto at alam niya ito ang makakabuti para sa atin. So wag natin pakialaman ang kanyang batas. So kaya dito, ito ay pagbabawal na ang pagkuha ng batas o pagbibigay ng batas na gawa lamang ng tao, ito ay corruption, ito ay pasad, ito ay pagsira, at ito ay kasalanan. Pagsira ng kaayusan ng daigdig. Kahit pa ang tao na nagkiklaim na siya ay tagapag-ayos. Pero ang lahat ng yan ay kasinungalingan. Maging ang mga tao na nagkiklaim na sila ay marunong, na tama ang kanilang ginagawa, hindi ito excuse para kunin ang batas na gawa ng tao at ipalit sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kasalanan. At ito rin ay pagbabawal sa ating mga Muslim na kunin natin ang opinyon ng isang cult o na maklukat para ipalit natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang palatandaan ng isang Muslim na kinukuha ang batas na gawa lamang ng tao na yan ay
merong marad sa kanyang puso. At ang marad na yan ay syubha at saka syahwat. Tinatawag natin, siya ay doubt sa Islam. Siya ay may pag-aalala, hindi siya sigurado sa kanyang Islam. At siya ay, kung sakali mang alam niya talagang Islam, sinusunod niya ang kanyang sariling kagustuhan. Sinusunod niya ang kanyang sariling kagustuhan. Sumunod na aya, sabi rito, wa qawlihi, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. So ito ay nasa suratul Ahraf, aya 56, na sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong sirain. Pasad, tufsidu, huwag ninyong sirain. Huwag ninyong gawa ng kasalanan, huwag ninyong ikurap, huwag ninyong paguluhin ang daigdig fil ard ba'da islahiha, pagkatapos itong iayos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat pagdating ng mga sugo, bawat pagdating ng mga sugo, pagdating ni Prophet Adam a.s., dala-dala niya ang tamang batas. Meron siyang gabay. Sila magkasawa, meron silang gabay at ang kanyang mga anak. Sinusunod nila ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din si Prophet Nuh a.s. nang siya ay dumating ng kinukurap ng mga tao ang daigdig sa shirk, sa kupor, at saka sa mga batas, kung ano lang maisipan nila. Ito'y tinatama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapadala ng sugo para iayos ulit ang daigdig. Mara bumalik ang tao sa pagsasabuhay ng batas. Halimbawa, nung karamihan makikita natin noong unang panahon, halimbawa sabihin natin, ang mga kaparusahan, kahit ang mga Kristiyano, Yahud, wan Nasara, nung unang panahon, halimbawa sabihin natin, 100 years ang nakalipas. Ang mga batas na pinatutupad, maging na hindi mga Muslim, makikita natin galing sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, yung mga kaparusahan sa mga nagkasala. Kalimitan sa mga tao noon, ang kanilang, sa mga nakapatay, death penalty. Iba't iba, sa pamagitan ng pagbitay, o ano man ang pamamaraan ng kanilang pamamaraan. Pero ang kanilang kaparusahan sa isang taong nagkasala ng malaking kasalanan, o pagpatay, death penalty. Ganon din sa mga gumagawa ng adultery at saka fornication. Nakikita natin sa mga lumang batas. Pero yan ay binabago, ina-amend ng mga tao hanggang sa mapunta na sa batas talaga na taliwas na sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sabi rito ng Allah tabarak wa ta'ala, la tufsidu fil ard ba'da islahiha. So ang tinutukoy dito, ang pagkatapos kung ayusin ang daigdig, sa pamagitan ng pagpapadala ng mga sugo, pagpapadala ng aklat sa kanila, meron kayong aklat, meron kayong batas na dapat yung isabuhay. Yan ang gawin ninyong batas, yan ang sundin ninyo. Huwag kayong kukuha ng batas na gawaan nyo lamang, nagawa ng tao. Nagawa ng isang isipan na may pagkukulang. Halimbawa ngayon, sabihin natin, batas na ginawa ng mga mambabatas. Kahit ano pa yan. Ito man ay parliament, ito man ay mataas na kapulungan sa Senado o mababang kapulungan sa Kongreso, na pumili sila ng tinatawag nilang marurunong na tao. Pumili sila ng mga tinatawag nilang matatalino, marurunong na mga tao, mambabatas. Kaya lang, makikita natin, sila mismo hindi sila magkakasundo. Hindi na pinagkakasunduan ng batas. Kaya ito talaga ang palatandaan sa Islam na huwag nating pakikialaman ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi masisira tayo. Hindi lamang yon, kapag ang isang tao, ang isang Muslim, ginamit niya ang kanyang ukol, ang kanyang isipan na may hangganan, pinakikialaman niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagkiklaim na mas marunong pa siya sa kanyang Creator. O mas marunong pa siya sa pinadala sa kanyang revelation na galing pa sa kalangitan o sa taas. Binaba pa. Hindi ito ang revelation na yan, ang batas na yan, hindi yan batas na pinag-aralan ng maraming marurunong na tao. Matatalinong tao, genius sa mga tao. Hindi yan pinag-aralan ng mga tao na masusip. Yan ay binaba galing sa kalangitan, pinadala ng Creator. Talagang yan ay kompleto, walang pagkukulang, at hindi talaga, yan ay makatarungan, walang pagkakamali. Walang anumang uri ng pagkakamali. Makatarungan sa lahat ng tao. Kung ito lamang ay ating pag-iisipan at gagamitin. Kaya ito ang rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong sirain.
Huwag kayong gumawa ng shirk, ng kupor, ng anumang uri ng kasalanan dito sa daigdig, at huwag niyong ilagay ang batas na ginawa lamang ng tao. Ngayon, tignan natin mga mababatas. Mga mambabatas. May mambabatas na. Minsan nga, buti nga sana kung matatalino mga mambabatas. Matatatag na mga mambabatas. May mga mambabatas na. Minsan, supaha. Mahina ang pag-iisip. Mahina ang puso. May pusong pagkababae, pagkabakla, pagkatumboy. So, yan ba ang hinahangaan natin para gumawa ng batas para sa atin? Para tanggapin na Allah subhanahu wa ta'ala, para mailigtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan? So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang batas patatag. At maging ang sino man na lumabag sa kanyang batas, kahit ang kanyang anak, sabi niya, maging ang aking anak na si Fatima, kapag siya ay lumabag sa batas, puputulan ko siya ng kamay. May nagsiyapaa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si anak ni Zaid ibn al-Haritha, na ampon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, na siya ay hinihiling niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag nang parusahan yung babae o yung babae nagnakaw. So Propeta, siya ay galit na galit, at siya ay umakyat sa mimbar. Sabi niya, nung unang panahon, kaya pinarusahan at pinawasak ang mga tao na nauna sa inyo. Kapag ang gumawa ng kasalanan ay yung tao may kapangyarihan o may posisyon o merong kontak sa lipunan, hindi pinaparusahan. Pero kung ang nagkasala isang mababang uri ng tao, walang kakilala sa lipunan, pinaparusahan. Sa Propeta, siya ay nagagalit kapag ang batas ay hindi nilalagay sa adil o sa justice. So kaya, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo kukuha? Ngayon, mga Muslim, ultimo yung kanilang suliranin sa kanyang pamilya, sa kanilang pamilya, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak. Pupunta sa hatagot. Pupunta sa kaper. Pupunta sa isang kaper. Alam mo, kay tulpo. Ito ay dalal. Ito ay pasad. Ito ay tagot. Pupunta tayo sa isang tao na wala talagang ka-idea, walang kaalam-alam sa batas ng mga Muslim. Samantala, napakarami nating mga Muslim dyan na marunong na makapagbigay sa atin ng advice at anuman uri ng sa Islam. Kailangan ito ilihim natin, isikreto natin. Huwag natin ipapaalam. Yan ang Islam, hindi pwedeng ultimo yung ninyo sa inyong buong pamilya, sa inyong hanggat maaari yan ilulutasin sa loob ng inyong pamilya sa mga matatanda, ng mga taong may hikma. Ang mga taong may hikma. At ang hikma ay magmula sa kitab at saka sa sunna. Hindi sa galing ng pananalita o dahil siya inahangaan ng maraming tao. Kaya ang mga kaper, ang mga tagot, hindi natin dapat kuning idolo o modelo. Yan ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao na yan ay tagot. Na ang mga tao na yan ay tagapagsira ng daigdig. Pagkatapos niyang ayusin sa pagpapadala ng mga sugo. Ng mga propeta, magmula pa ng bawat panahon. Kaya yung natin, mga Muslim, bilang isang Muslim, dapat tandaan natin, ilagay natin sa puso't isipan natin, nang alalamang ang tagapagbigay ng batas. Siya lamang ang nag-iisa, tauhid. Kaya ito ay nasa tauhid. Siya lamang ang nag-iisa na may karapatan na magbigay ng batas. Walang iba. Walang ibang maaaring magbigay ng batas. Kapag kumuha tayo ng isang kalk o ng isang nilika, natatanggapin natin para magbigay sa atin ng batas, tinuturing natin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kabuluhan at hindi base sa karunungan at hindi ito revelation at hindi niya alam. Hindi niya nalalaman kung anong pangailangan ng kanyang mga nilika. Yan ay batil, yan ay falsehood, yan ay dalal at yan ay pinagbabawal sa katuruan ng Islam. So inshallah, hindi natin tatapusin dahil napakarami pang mga hadith inshallah at may isa pang aya. Inshallah, sa susunod na meeting natin, ipapaliwanag natin mabuti ito inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.